So guys, magandang tanghali o magandang araw sa inyo. Dito tayo sa kulungan natin ngayon. So guys, gusto ko lang tugunan yung tanong ng ating isang kabakyard na si Dudes Aguirre. Kasi nagtatanong siya kung ano raw yung magandang pamurga at gamot sa nagtataing biik, mga kabakyard. Yun yung gusto niyang malaman. So bali, para sa akin, hindi naman ako eksperto. I-share ko na lang rin yung mga karanasan ko at saka yung mga ginawa ko dito sa pag-aalaga ko dito sa aking biik. Baka makatulong rin sa inyo, no? So ito mga kabakyard, bali unahin natin yung tanong niya tungkol sa pamurga. Dito sa ginawa ko mga kabakyard, ang sa pamurga mga kabakyard, bali pag maliit pa yung biik, lalo na sa kanya, sabi niya kasi ay yung biik kasi na nabili niya ay 35 days old at saka 3 araw na sa kanya. So bali na para sa akin yung naintindihan ko ay 38 days old na yung alaga niya. So ito yung ginagamit kong pamurga sa mga edad na yan mga kabakyard nung una. Itong Latigo 1000 single dose 2% soluble powder. Yan yung ginamit ko sa mga alaga kong biik kapag itong powder ang gagamitin ko. So ang doses ito mga kabakyard, bali isang sachet at isang biik ang dosage nito. So sa isang sachet, ihalo mo sa pagkain o kaya sa inuman ng tubig at bigay mo dun sa biik mo. Nakadepende kung anong oras mo pakainin, pero mas maganda kapag gutom yung biik mo. Kasi mauubusin talaga niya yung pagkain. At saka doon naman sa tubig, mas maganda sa tubig, kunti lang yung tubig para naman mauubos talaga niya. So ito mga kabakyard, tungkol naman dun sa mga injectable na pamurga, kasi kung sasabihin mo anong maganda, nakadepende kasi yan kung gaano yung saan hiyang yung biik mo, saan hiyang sa injectable ba o sa powder na soluble yung pamurga. So tungkol naman dun sa injectable mga kabakyard, nakalagay dun sa bote kung ano yung dosage ng ibibigay mo sa mga biik, no? At saka dun sa pinagbilhan mo, may retail naman dyan sa mga agribet, may retail na by ml. At saka tuturuan kayo kung gaano karami yung pwedeng ibigay at kung saan ituturok. Mas maiging magtanong mga kabakyard para maturuan kayo kasi yan sila, may mga technician din yan sila eh. So kung matuturuan kayo, mas maganda, no? Hindi yung kayo lang yung naggagawa sa biik, lalo na pagbago, no? Maaring mamatay yung biik ninyo kung hindi nyo apply ng maayos yung pamurga. So yun mga kabakyard. Pagdating naman doon sa mga pagtatae mga kabakyard, na tinatanong niya na ano yung magandang gamot ng pagtatae, maganda naman lahat ng gamot na ibinibenta mga kabakyard na mabibili sa gamot na pagtatae, no? Pero yung gawin natin mga kabakyard, ang mas magandang gawin ay alamin mo muna natin kung ano yung sanhi ng kanilang pagtatae. At share ko na rin yung mga experience ko doon sa pagtatae ng mga alaga nating biik, no? Kasi sa akin, experience ko mga kabakyard, noong una, pagdating ng mga alaga ko, ay binibigyan ko ng pagkain. So, pinapainom ko ng tubig kasi nag-aalala ako, baka kasi ginugutom mo na uhuhaw. So, pinapakain ko agad pagdating ng kulungan. At saka, doon naman, sa paglinis ng kulungan ay winawalis ko tapos binabanlawan ko ng tubig. So yun mga kabakyard, nagiging sanhi yun ng mga pagtatae mga kabakyard, no? At pagdating naman dun sa pagkain ay hindi ako nagtanong sa pinagbilhan ko ng biik kung ano yung pagkain na ibinibigay nila. So nagbili lang ako ng feeds at saka ipinakain ko sa kanila. So ayun, naninibago yung mga biik. So nagiging sanhi din yun ng pagtatae mga kabakyard, no? So ito kabakyard, ang magandang gawin nito mga kabakyard, ito, pagdating ng biik mo, huwag nyo muna silang pakainin o kaya painumin ng tubig sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Para naman makapag-relax sila kasi nai-stress yan sila sa biyahe, no? At naninibago rin sa kulungan nila. So hayaan nyo muna dyan sa kulungan ninyo na magpasal-pasal dyan maglibot-libot dyan sa kulungan ninyo. Hayaan nyo muna yan na mag-ikot-ikot dyan sa kulungan ninyo, no? Nabubulol pa ako kasi hindi ako sanay masyadong magtagalog mga kabakyard. At saka ito mga kabakyard, pagdating naman dun sa pakain, kailangan pag nakabili kayo ng biik, maghingi kayo ng pakain dun sa pinagbilhan nyo. At
bago nyo pakainin yung mga alaga nyo, di ba, sa loob ng 4 na oras, 8 oras na kulungan ninyo, hindi nyo pa pinapakain. At pag nagpakain na kayo, yung hiningi nyo pakain dun sa pinagbilhan nyo ng biik, yun yung munang ibigay ninyo dyan sa biik ninyo. O kaya ano yung pakain na isinabi nila sa inyo, dun sa pinagbilhan ninyo, yun yung bilhin nyo, at saka yun yung ipakain ninyo sa mga alaga nyo. Pero kung wala dun sa area ninyo, wala dun sa lugar ninyo, ay mas mabuting makapaghingi na rin para sigurado dun sa pinagbilhan ng biik. At saka pagkatapos nyo mabigyan mga kabakyard, ganito, pag wala yung feeds na pinapakain dun sa pinagbilhan ninyo, nakabili kayo ng feeds, ihalo-halo nyo muna mga kabakyard, kunti-kunti lang muna yung ipakain ninyo. Para naman hindi manibago yung biik ninyo, no? Para makapag-adjust naman. So, sa unang pakain mga kabakyard, bali kunti lang munang ibigay ninyo. Yung basta makalaman lang yung tiyan niya. Tsaka nyo na mag-adjust, magdagdag ng pakain kapag nakukulangan siya, no? Sa susunod na pakain ninyo. So, ito mga kabakyard. Bali sa mga sanhi ng pagtatay mga kabakyard, ito yung nangaranasan ko para clear. Kailangan sa pagbili nyo ng biik, pagdating sa kulungan, hayaan nyo muna yung biik, obserbahan niyo sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Huwag nyo muna nang pakainin, huwag nyo muna painumin ng tubig, no? So, isa yan mga kabakyard para hindi magtatay yung biik. Pangalawa, pag naglinis kayo ng kulungan mga kabakyard, huwag nyong basain. Walis-walis lang kayo mga kabakyard sa loob ng 7 araw hanggang 10 araw. Para naman maiwasan yung pagtatay ng biik. Kasi isa rin yun sa magiging sanhi ng pagtatay ng biik. At pangatlo mga kabakyard, yung pagbibigay ng pagkain mga kabakyard. Pag hindi sanay yung biik ninyo na marami sa ad libitum o kaya sa maraming pagkain, kailangan sa unang bigay ninyo, kunti lang muna yung ibigay ninyong pagkain. Tsaka na kayo mag-adjust kapag nagustuhan na ninyo yung pagkain, yung ganun, bali hiyang na siya sa pagkain na ibinigay ninyo, tsaka na kayo mag-adjust, magdagdag ng pagkain kapag okay na yung digestion niya, yung pag nakakain na siya, nakikita niyo sa pagdumi niya, okay, so yun, tsaka nyo na dagdagdagan ng konti hanggang sa masaktuhan na yung biik niyo, masatisfied na sila sa pagkain na ibinibigay ninyo, no? At doon naman sa tubig mga kabakyard, kailangan dito sa tubig, sa loob ng 3 araw, palit-palitan nyo muna yung tubig ninyo. Kasi dapat mas malinis kasi para maiwasan yung mga germs na maaaring makuha ng ating mga biik na siyang magiging sanhi sa pagtatay nila, no? At saka sa pagpapaligo naman mga kabakyard, kailangan huwag nyo munang paliguan yung mga biik ninyo, lalo na pag bagong bili, no? Yun yung pinaka-importante mga kabakyard. Huwag nyo basain, saka yung sahig. Huwag nyo paliguan mga kabakyard. Hintayin nyo muna ng ilang araw. Dito sa akin, ang ginawa ko, bali, ine-estimate ko kung aabot na sila ng 10 kilos pataas, kung hindi yung nabili kong biik ay hindi umabot ng 10 kilos, so hintayin ko umabot sila ng 10 kilos pataas, no? Bago ko sila pinapaliguan. Pero pag may 10 kilos na at saka nakarating na dito sa kulungan namin, naghihintay ako ng 15 days bago ako nagpapaligo sa mga biik ko, mga kabakyard. So ang pinakamadabis na gawin dyan mga kabakyard, para naman hindi kayo ma-stress at madagdagan sa gasto, hindi malugi kayo, so ang gawin nyo, alamin nyo muna kung ano yung mga dahilan ng pagtatay ng biik ninyo bago nyo gamutin. Kasi wala lang din silbi kung gagamutin ninyo at saka hindi nyo alam kung ano yung magiging dahilan. Dahil kung nagamot nyo man yung pagtatay niya, pero hindi nyo alam kung ano yung dahilan, maaaring pumalpak ka mga kabakyard, no? So yun mga kabakyard, kailangan alamin nyo muna yung mga dahilan kung bakit nagtatay yung biik ninyo. Tsaka nyo gamutin. Para naman hindi kayo maggastos kasi gagastos kayo para magamot yung biik ninyo, pero yung pagkakamali ninyo na siyang dahilan ng pagtatay ng biik ninyo ay nagawa nyo pa rin, so magtatay lang din yan mga kabakyard, no? So maaari pang mauwi sa pagkamatay ng biik ninyo o kaya pagkabansot. So yun lang mga kabakyard, maraming salamat sa panonood ninyo at sana natugunan ko yung tanong ni Kabakyard Dodge Aguirre. So yun mga kabakyard, maraming salamat.